Sa Mateo 26:41, ganito ang nakalagay. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Sa Pilipos 4:8, ganito po ang nakalagay. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Lahat tayo merong emosyon, feeling. Lahat ng tao meron yun eh. At ang emosyon natin at feeling natin, isa lang yun eh. Pinagpalit-palit lang yun, pero yun ang ibig sabihin ng emosyon saka yung feeling, isa lang yan eh. Sabi sa Google, meron daw 34,000 na klase ng emosyon ng tao. Ano-ano yung mga emosyon? Happy, sad, fear, worry, excitement, pagkagulat, nao ka, namangha ka. Lahat yan, emosyon yan eh. Sa psychology, meron naman tinatawag na meron daw 6 or 7, depende kung sino psychologist ang tatanungin mo, merong 6 or 7 lang na basic na emosyon. Happy, worry, fear, etc. Pero, totoo, napakarami ng emosyon. Hindi mabilang, yung sabi ko kanina 34,000 na klase. Lahat kaya yun naramdaman mo na. Pagkagulat, fear, worry, ilang kaya din naramdaman na natin? Ate, lahat ng emosyon ng ginawa ng Diyos, doon sa 34,000 na may pangalan, tingin ko lagpas pa nga, baka 1,000,000 pa, kuya, no? Kasi, di ba, yung gitna ng fear at saka happy, meron din yun eh. Meron taong habang na takot, masaya. Di ba? Meron naman na yung sobrang saya, iba rin dun sa masaya lang, nakangiti lang. Di ba? Ibig sabihin, napakarami ng emosyon ng tao. At yun yung gumagabay sa karamihan ng tao. They are guided by their emotion. At ang kadalasan ng emotion na nadadama ng tao, negatibo. Hindi mo napapansin yan. Mas madalas yung fear kaysa yung happy. Mas madalas yung worry kaysa calm. Pagiging kalmado. Mas madalas yung hatred kaysa sa love. Di ba? Kasi, nandito tayo sa mundo eh. Ang madalas na namamagnify na emosyon, negatibo. At karamihan ng tao, they are guided by their emotion. Ang Biblia sinasabi, we should be guided by the Holy Spirit, hindi ng emosyon. Dahil pag emosyon ang nag-guide sa atin, kung negatibo yun, sad ka. Buong araw, sira. Malungkot ako ngayon, hindi na ako babangon. Di ba? At ang emosyon, kadalasan, akala natin tayo yung emosyon. Tayo yung nararamdaman natin. Diba? Pag sinabi mo, malungkot ako, kaya mo sinasabing ako, ikaw yung malungkot. O, masaya ako, ikaw ang masaya. Diba? Pero ang totoo, ang emosyon mo, hindi ikaw yun. Ang emosyon,
They come and go. Walang emosyon na nagtatagal. Para yan damit. Pag ang suot mong damit ay happy, pag hinubad mo yan at pinalitan mo ng sad, sad ka naman. Pag pinalitan mo yan ng walang kwelyo at yun ay worry, worry ka na naman. Kung excited ka na naman, palitan mo na naman yan. Yung mga binanggit ko lang, puro basic na emotion lang yun. Yung pagkagulat. Yan po, ang emotion ng pagkagulat. Ang gulat, tumatagal lang yan ng 5 seconds, minsan mas mababa pa. Pagka ginulat ko si Caponso, nagulat si Caponso. Nakaramdam siya ng emosyon ng feeling ng pagkagulat. 1, 2, 3, wala na yan. Pagka umarte pa rin siya, grabe ka, gulat na gulat. Arte na yun. Kasi tumatagal lang ang emosyon ng pagkagulat ng 3, 4, 5 seconds lang. Ganon din yung lungkot. Hindi tumatagal yan. They come and go. Lahat ng emosyon, they come and they go. Sad, grief, fear, hindi lahat takot ka. Natakot ka ngayon. Mamaya, hindi ka natakot. Kaya lang yan nananatili yung takot pagka pinanatili mo laging, paborito kong suot na damit na to, takot. Ayaw mo nang hubarin. Yung takot, ayaw mo nang hubarin. Ganon din yung sad. Kaya, lagi kang malungkot kasi paborito mo na, komportable ako dito sa damit na itong sad eh. Ayaw mo nang hubarin. Ako mo ibig sabihin. Ibig sabihin, ang feeling ng tao, they come and go. Hindi ikaw yun. Ikaw ay yung espiritu mo. Diba? Ano mang nararamdaman mo, ego yun. Sa nag-aral dito ng college, kumuha ng Psychology 101 o 102. Alam niyo na yun, yung ego, selfish yun eh. Tingin mo, yun yung identity mo. Diba? Ako to. Malungkot ako. Ego mo yun. Yung kayabangan niya. Oo. Kasama yung ego mo, yung kayabangan, pride, identity, di ba? Lahat yung pumapasok doon sa ego. Pag-identity mo kayabangan, malayo ka pa, ayaw kayabangan. Opo. Hindi po. Lahat ng tao merong ego. Yung identity o yung pride mo na ikaw to. Pero hindi ikaw yun. Pwede mong i-observe, pansinin ito, pwede mong i-observe yung ego mo sa loob mo, sa sarili mo, observe mo yan. Ikaw talaga yung espiritu mo. Yung ego mo, pwede mong observe. Happy ka ngayon. Mamaya sad ka na. Pansinin mo, anong nararamdaman ko ngayon? Mangha ako ngayon. Yung ego mo ang mangha. Ngayon, pag ino-observe mo ngayon, halimbawa, ino-observe mo sarili mo ngayon, nakokontrol mo ngayon yung emotion mo pala. Naihiwalay mo sa sarili mo. Halimbawa, nabalik na naman tayo ron. Tinawag ko si Ponso na pangit, halimbawa. Dahil may ego ka, masasaktan ka. Nasaktan yung ego ko. Tinawag akong pangit ni brother. Ngayon, kung ikaw kilala mo sarili mo, alam mo, ego mo lang ang nasaktan, hindi ikaw. Ano pakialam ko kung sinabi niya pangit ako? Dahil hiwalay ka dun sa ego mo. Nagawa niyo ibig ko sabihin. Kaya ibig sabihin, may verse sa Bible na ganito. Sa awit
42 verse 5, ganito ang nakalagay. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Dito, si David, kinakausap niya yung kaluluwa niya. Actually, interchanges dito yun na hindi ang kinakausap niya yung negatibo na malungkot. Bakit ka nanggugumo? Pero sabi nung yung kanyang espiritu, sabi, magpuri ka sa Panginoon. Mapapansin mo, si David mismo, parang dalawang tao meron siya na nasa loob. Yung kaluluwa niya at yung espiritu niya. Di ba? Na yung espiritu niya, ini-encourage yung kaluluwa niya. Huwag kang malulungkot. Magpuri ka sa Panginoon. Ano mang nararamdaman mong emosyon na negatibo, pwede mong i-encourage. Di ba? Kasi, ego mo yun eh. Nakuha niyo ibig sabihin? Ibig sabihin, ego mo yun na ayaw kong gumalaw ngayon dahil malungkot ako. Kaya nga, kanina may binasa tayo, yung sa Philippians 4:8. Laging inyong isipin ang mga bagay na karapat dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, mga totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Ibig sabihin, yun lagi ang dapat natin iisip. Kasi, ang tao, ang mundo, laging negatibo. Pansinin nyo, mas marami ang negatibong emosyon natin kaysa sa positibo. But they come and go. May mga emosyon ka na akala mo hindi ka na makakabangon. Hindi na siguro ako makakabangon sa ganito kong kalagayan. Paglipas na yung panahon, nakabangon ka. Then, they come and go. It takes time. Pero, ang espiritu mo ang dapat mag-encourage sa'yo. Diba? Yun nga po nga sinasabi ko po. Yung ego mo at yung feeling mo, iisa yun. Sa psychology, iisa yun eh. Nakuha mo? Kasi yung ego mo, hindi ikaw yun. Yun lang yung tingin mo sa sarili mo. Yung sinasabi mong kwento, gagamitin ko na yung word na, yung kwento mong sinasabi mong ikaw, pero actually, kwento mo lang yun. Meron tayong mga kwento na sinasabi sa ating sarili, sa ibang tao na tayo ito, na minsan nagiging pabigat sa atin, na ayaw na natin bitawan. Na actually, kailangan mo lang bitawan para ang ating spirito maging masaya. Kahit ang kasiyahan, they come and go. Walang taong laging masaya. Ang rason kaya tayo nabubuhay sa mundo is to be guided by the Holy Spirit. Ang ating spirito maging kagaya ni Kristo. Na pagka sinampal ka sa kaliwa, kaya mo ibigay ang kanan mo. Kung may ego ka, pag sinampal ka sa kaliwa, masakit yun. Nasaktan ang pride ko dyan Napahiya ako sa napakaraming tao. Anong gagawin mo? Gaganti ka. Pero alam mo, pag sinampal ka sa kaliwa, pag pinatulang ko to, anong mapapala ko? Kung ang espiritu mo ang nagsasalita, ganito yan. You observe yourself. Sinampal ka, yung ego mo nasaktan. Observer ka lang. Ang pride mo sasabihin, dapat gumanti ako.
Sasabihin ng espiritu mo, dapat ba akong gumanti? Pag gumanti ka ba, makikita ang wangis ni Kristo sa ginawa mo? Makakapagdulot ba ito ng mabuti? Diba? Kaya papasok doon na. Pangarap mo pa yung kaliwa mo. Dahil yun ang nais ng Diyos, guided tayo ng Holy Spirit, dahil kaya mong iharap yung kabila mo. Bakit? Hindi ang ego mo ang nangunguna sa buhay mo. Ang espiritu. Kahit anong sabihin sa'yo ng ibang tao, kahit na anong nangyayari sa buhay mo, tanggap mo. Bakit? May rason dito eh. Hindi ka dapat manahan. Okay lang yung maramdaman mo lahat ng feelings. Kaya nga meron yan, napakadaming feelings, ginawa ng Diyos yun. Nakakatulong actually sa atin yan. Fear. Kung wala kang fear, wala kang feelings na fear, hindi ka titingin lilingon-lingon pagkatatawid ka. Masasagasaan ka. Diba? Kaya nandun yan eh. Tatakot ka, masagasaan. Kaya pag maglalakad ka sa kalsada, para huwag ka masagasaan. Diba? Pero hindi mo nanatili yung fear. Pag nakatawid ka na, they come and go. May gamit yan, pero pag nanatili yan, lagi. Survival nga yan, tawag nga ng iba dyan sa psychologist eh. Survival instinct. Ang mga lahat yan, worry. Ba't ka nag-worry sa pera? Kasi alam mo, may bayaran ka eh. Gagawa ka ng paraan eh. Pero hindi dapat mananatili yung worry. 3 buwan na, may worry ka pa rin. Di ba? They come and they go. Nakakatulong yan para mag-isip ka paano mo babayaran yung bayarin mo. Walang masama sa mga feelings lahat. Pero may panahon. They come and they go. Ang kinokontrol natin, ang nais ng Diyos na kontrolin natin, na ang feeling o emotion natin, submissive siya sa espiritu. Nakuha niyo po yung punto. Na ibig sabihin, nagiging matured ka sa spiritual. Pag may sinabi sa'yo, ang pangit mo, ano magagawa ko? Pangit talaga ako, pinanganak na akong ganito. O, di ba? Tanggap mo. O, di ba? Unless kung mayaman ako, sige, magpapa-opera ako, magpapa-Vicky Bello ako. Pero, sabihin kang, ang pangit mo, ang pangit ng boses mo, wala akong magagawa eh. Hindi ako kasing ganda ni Rico J. Puno, hindi ko anong boses ko eh. Di ba? Bakit? Tanggap mo dahil hindi ka nabubuhay sa ego mo, sa identity na dapat ganito. Kundi nabubuhay ka maging katulad ni Kristo. Na kahit na anong sabihin sa'yo, kahit na anong persecution sa'yo, kontrolado mo. Hindi nga kontrolado ko yun, kundi kaya mong tanggapin. Kasi yung control, nagtitimpi ka lang eh. Di ba? Pero yun, pag natutunan yung ganun, hindi mo kailangan mag-control. Tanggap mo, observer ka lang eh. Di ba? Sabihan ka, tali-talino mo, ba't naghihirap ka? Okay lang. Masaya naman ako. Tsaka paglipas ng 3 kanto, hindi naman ako kilala. Pareho naman tayo hindi kilala paglipas ng 3 kanto dyan. Diba? Pero kung masasaktan ego mo, sinabihan kang ganun. Diba? Dadamdamin mo yun at lagi mong isusuot yung damit na yun. 10 buwan na, ang baho na ng damit na yun, nagsasuffer ka pa rin. Because of the story we tell to ourselves. Diba? Yung identity nung minsan natin na eto tayo eh. Pero sa harapan ng Diyos, kilala tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Diyos, ano ang babaguhin sa atin? Diba?
Lahat tayo rito hindi perfecto. Pero, pag marunong tayong mag-submit, dahil yun ang nais ng Diyos maging guide siya ang guide natin Na anumang gagawin natin, anong sinasabi ng Diyos? Pero ang tao sa sanlibutan, anong sinasabi ng feeling ko? Ano ang sinasabi ng gusto ko? Nagre-react sa ganon. Pansinin mo. Pagka sinuntok siya, anong sinasabi ko? Susuntok din. Diba? Pag nagsalita ng masama ang kapwa niya, anong sinasabing nasaktan ako ron? Dapat ang ego mo, ganun din ang gagawin. Dahil yun Pero tayo, dapat nagmamature na Diba? Na pinag-aaralan natin ang ating emosyon. Diba? Dahil doon tayo lumalago Na ang emosyon natin, hindi tayo yun. Ibig ko sabihin, nag-emosyon mo ngayon, nagalit ka ngayon, magagalitin ka? Hindi. Ngayon ka lang galit. Mamaya-maya, 3 minuto, hindi ka nagalit. Ibig sabihin, masaya ka ngayon, lagi ka masaya? Hindi. Ngayon ka lang masaya, bukas hindi ka pwedeng hindi mo. Kasi, bumabalik yan Lahat yan, positive or negative emotion, ups and down yan. Pag kaya ang tao, pag laging naghahanap ng kasiyahan, hindi niya mahahanap yun. Kasi, they come and they go. Feeling lahat yan At nakaka-epekto ang emotion. Isipin mo to. Pag wala, ang emotion mo negatibo, hindi ka makakain. Kahit gaano kasarap ang pagkain. Wala kang gana May problema ka May mga fear ka Diba? Hindi ka makakilos. Apektado ka. Ang emotion ng tao, minsan ang gumigiya kung saan ka papunta. Ang emotion ng tao, kaya ang ibang tao nasa kulungan niya Ang emosyon ng tao kaya naghiwalay ang mag-asawa. Pero kung guided ka, ang nag-guide sa iyo, ang Santong Espiritu, ano ang sinasabi ng Diyos sa akin? Hindi ano ang sinasabi ng ego ko, kundi ano ang nais ng Diyos maging action ko sa pagkakataon yun. Diba? Lahat. Yun yung when we are guided by the Holy Spirit, bawat kilos natin, sensitive tayo. Ang emotion na ay, ang ego natin laging negatibo yan. Sigurado ako, selfish ang ego Lahat tayo meron yan. Walang tao, walang ego. Lahat ng tao. Kaya lang, dapat may kalagyan lang siya. Pag nakita mo ang ego mo, nasaktan ka, i-observe mo, bakit? Ba't ka nasaktan? Pag ang ego mo ay nalungkot, bakit ka nalulungkot, kaluluwa ko? Pag ang ego mo gustong gumante, bakit gusto mong gumante? Diba? Yun lagi ang tanong Ang ego mo, pag in-observe mo, tumataas ang awareness mo. Mas mataas kisa sa ego mo. Ano na ang awareness mo? Maging spiritual. Ano ang pagiging spiritual? Pag-ibig. Kaya, ang normal na tao, gumante. Kasi selfish Pero, ang awareness ng spirituality, i-win ang kapatid mo. Ibigin mo pa rin ang kapatid mo. Kahit anong gawin sa'yo, ito yung ego mo, mas mataas ngayon, yung awareness. Diba? Kasi, magsasubmit yung ego mo. Ang gusto ng Espiritu ng Diyos,
ibigin mo kapwa mo. Ang gusto ng ego mo, gumanti, pang-away, matakot. Ang gusto ng Diyos, pag-ibig. Kaya nga sinabi rin ng Panginoon sa Bible yan eh. Pag merong pag-ibig, walang takot. Diba? Kasi pag may pag-ibig ka, kahit kaaway mo, kaya mong mahalin. Pero pag may ego ka, ang kaaway mo, hindi mo kayang mahalin. Diba? Pero ang ego mo, lagi mong kasama yan eh. Kasama mo yung lagi dyan eh. Dahil yung nagkuha ng feeling eh. Diba? Kaya dapat nagsasubmit ng ego mo sa Espiritu ng Diyos. Pero hindi nawawala yan. Habang nandito tayo sa mundo, ang ego mo nandiyan lang yan. Lahat ng 34,000 na feeling, positive man o negative sa atin, lahat yan maganda. Kasi gawa ng Diyos yun eh. Di ba? Walang ginawa ang Diyos na pangit. Kaya lang hindi pwedeng tumagal. Dapat isusot mo at lalaban mo. Hubarin mo. Di ba? Ang pagkagulat niya, 3 seconds lang eh. Kaya nga pala, no? Ang pagkagulat, gulat ako. 3 seconds lang yan, o 5 seconds. Pagkalipas niya, wala na yung sabi, gulat pa rin ako, hindi na. 3 seconds lang yan eh. Pero feeling yun. And yun. And love. O yung happiness. Di ba? Masayang-masaya ka. Pansin mo, mga babayan, iisip ka na naman ng, di ba? Ibig sabihin, lahat yan, they come and go, and maganda yan, huwag kang nawala, kailangan, magiging addict ka, maa-addict ka doon sa feeling na gano'n. Yun ang hindi maganda ron. Pagka halimbawa, sa feeling na gano'n, ayaw mo nang hubarin. Magiging addictive ka yung feeling na yun sa gano'n. Eh, napakarami yan. Dalasin mo lahat. Diba? Yung gratitude. Maraming magagandang feeling eh. Pasalamat kayo every morning na madama mo yung gratitude ba? Thank you, Lord. O maya-maya, hindi ka na naman, iba naman ang feeling na nararamdaman mo. Ibig sabihin, lahat yan may kinalalagyan. Fear, ganun din yung fear. Sabi ko nga, pagtawid sa kalsada eh. O, di ba? Yung pagkapahiya. Siyempre, pagka napahiya ka ng tao yun, oops, alam ko na iiwasan ng tao, ito may hiling manghiya yan. O, di ba? Iiwasan mo kasi bibigyan ng distansya. Nakakatulong lahat yan. Positive or negative para sa atin. May positive and negative feeling eh. Pero sa Diyos, lahat yan mabuti. Kaya lang, tayo lang bibigay ng kuwan na kata, ito maganda to, ito pangit. Kasi mas maganda sa pakiramdam eh. Pag happy, maganda sa pakiramdam. Diba? Pero lahat yan nakakatulong. Diba? Ulit-ulit na lang ako. Ano pa? Calmness. Rest. Diba? Lahat yan may dapat kalagyan. Kasi yun yung ginawa ng Diyos. Nakasurvive tayo yung pagkapahiya. Meron din yun. Di ba? O ano pa ba? Pain? Feeling na pain. Mahalaga rin yun. Alam mo, kailangan mo na magpa-doktor. Di ba? Mas kumakit. Yun eh. Naramdaman mo yan eh. Alam mo, may mali sa physical mo. Diba? Nakaramdam ka biglang umirit yung ganito ko. Oh. Diba? Lahat yan may gamit. Pero hindi dapat nananatili. Yun lang po.